Good morning po, everyone. Ating pong minamahal na provincial administrator. Ating pong mga department heads, unit heads. Ating pong mga doctors. Sa lahat po ng mga kapwa ko pang nagagawa. Ito po sa ama ng Panlalawigan ng Laguna. Sa magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Kaya lahat ng ano. Inaanyahan po natin po ang bawat isa na sa pagkakataon po ito, sa pagbubulay po natin ang salita ng Diyos as our devotion for this morning. Sa Prague. Alright. So ngayon po, particularly this week, ito po yung date na yung palang mga kausap ko, kahit mga doktor, simple lang siya. Independence Day. Reception isa. It is celebrate every June 12. Marami yung masaya dyan kasi holiday. Pero, as we celebrate, nakita ko yung how many years that we celebrate this occasion. 127 years of Independence Day. And of course, as an individual, we also need to celebrate our individual freedom. Lalo na po, doon sa mga, sa lahat simula na kilalanin ang Panginoon at tanggapin bilang personal na pagkasimula, yung tinatawag po natin as individual and personal freedom. And this is all about spiritual sa buhay po natin lahat. Again, sinasabi po natin, ang salita ng Diyos ay pagkain spiritual para po sa ating lahat. And we do believe na kailangan po talaga natin ang salita ng Diyos. Amen po? Pwede po bang marinig yung amen ng lahat? Kasi kailangan po talaga natin lahat ang salita ng Diyos. Good morning po sa ating minamahal na provincial administrator. At dahil dyan, siyempre po, as we celebrate, gusto natin talaga ho na laging alalahanin din, hindi lang ho yung ginawa ho ng ating po magigiting na mga bayani para sa ating bayan. Hindi sa lahat po din po pala, kailangan po natin alalahanin yung ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Yung provider, yung boss natin lahat, 2,000 years ago, ginawa niya ang pinakamabuti para po sa ating lahat, to bless us and to meet everything that we need in this life. Kaya pwede mo natin sabihin sa buhay natin na as long as we believe na yung salita ng Diyos na meron tayo, ay pwede rin natin sabihin that we are free. At yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos in the book of 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Nang sabi po ni po dito, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kaya ho yung sabi ng Matthew chapter 18, doon sa verse 20, sabi ro, na saan man mayroong dalawa o tatlo na nagtitipon nang dahil sa aking pangalan ay naandun siya kasama nila. Kaya ho, kung i-anticipate po natin yung presence ni Lord in our midst today, alam niyo po, ito yung magiging source for you to become more blessed. Para halimbawa po yan, halimbawa po sa nagsasalita ang Pangulo ng Pilipinas,
Ayaw natin po na sinasabayan yung kanyang magsalita. Kahit nga si Governor Ramin, pag nagsasalita rito, hindi natin siya sinasabayan na magsalita. Dahil tayo po ay nagpapakilala at nagbibigay galang sa sinasabi ng nagsasalita. At yan din po ang paraan ng pagpapakilala natin on how we honor the Word of God in our life. Minsan lang naman po, no? Minsan lang naman po. Pero ang Diyos, lagi yung siya nagsasalita sa atin and He want us to be blessed. Lalo na po ito pong part na ito that He want for you to become free. Kasi yung freedom po ay ninalay na ng Panginoon for us 2,000 years ago. Hindi mo natin masyadong nabibigyan ng pansin. Kaya sabi ni San Pablo, dito po sa salita na ito, particular po dito po sa verse 17, ang Panginoon na binabanggit dito ay ang Espiritu, the Spirit of God. Hindi yung maliit na Spirit, kundi the Holy Spirit, the Spirit of God itself. At kung saan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Kaya sabi niya, at ang kaluwalhatian niyan na nagmumula sa Panginoon, ang siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Lagi yun natin sinasabi naman yan, na gusto natin talaga yung image and likeness of God ay nagre-reflect sa atin. Pero, how come, na hindi mag-reflect sa atin kung hindi ko talaga natin siya gagawin seriously? Kaya po, ang salita ng Diyos sa atin, sinasabi po ng salita ng Diyos from this verse, na ang kaluwalhatian niya na nagmumula sa Panginoon, hindi sa kahit kanino siya sa atin, ang siya nagiging dahilan para magbago ang ating antas ng kaluwalhatian at hanggang tayo maging kalarawan niya. Actually, talagang kalarawan po tayo ng Panginoon. Yung image and likeness of God ay binigay po sa atin. That's why, ang ganda ho ng mga created ng Panginoon. Kasi tayo lang po ang binagi sa Kanya. Perfect. The very image and likeness of God. Yung image that is compared to His nature, His character, moral, values, the culture of God as a King ay talagang mag-reflect po ito sa atin. At dahil po dyan, ay makikita ko natin how blessed we are. Kasi bakit po meron tayong Spirit of God in our life. Yan po tayo nag-excel. Yan po tayo nag-bless. At yan po ang dahilan din kung ano po yung nagiging resulta for us na sinasabi po natin we are totally free. Kasi yun po ang sabi ng kanyang mga salita. At kapag ang tao ay napalaya na, sinabi po ng Galatians chapter 3 verse 22, sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga pinangako ng Diyos. Kaya't ang kautusan ay naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo. At sa gayon, kami mabilang sa matuwid o na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. So, kaya ho, ang laki ho ng naidudulot ho sa atin ng salita ng Diyos para makita ho natin how powerful He is in our life. Kasi kung wala hong power of God sa ating mga buhay, yung part ni Lord, yung consciousness ni Lord, yung part niya sa atin, hindi ho siya mag-ooperate properly. Kasi wala hong proper connection. And it's all about the Spirit. Yung Spirit of God connected to our spirit, that's why yun po yung nag-ooperate sa atin to work and to live properly. As an employee, of course, as a human, of course, pero ganun pa rin po, kailangan talaga po natin na mas maging paliwanag sa atin ang sinasabi ng salita ng Diyos. That's why we encourage everyone to read the Word of God, meditate on it day and night, para sabi ron, para daw matupad natin ang lahat ng mga nakasulat doon. John chapter 8 verse 32, sabi po ng salita ng Diyos,
that we will know the truth, and the truth will set us free. Diba po? Siguro alam natin yan. Siguro narinig na natin yan maraming panahon na. Pero ang tanong, ito po ba ay nangyayari sa buhay natin lahat? Yes, we know the Word of God. Narinig natin maraming salita ng Diyos. But ang tanong po, ito po ba ay nangyayari sa atin po? Ito po ba ay nagbibigay sa atin ng talagang pagpapalaya sa atin? Sa lahat po ng ating mga pagkatao, yung our old nature, religiously speaking, yung old nature natin, nabago po ba? O, siyempre, pinaprasa ni Lord, nababago po. At wala akong exempted dito, mga sir, mga ma'am. Wala akong exempted. Sa harapan ng Diyos, tayo po lahat ay equal. Pantay-pantay. Kasi kung merong pagkakaiba, pagharap ng tao sa Diyos, kawawa yung mga mahirap. Pero ang sabi ho ng kanyang mga salita, that this verse says that we will know the truth and the truth will set us free. And it's very important po to all of us to walk and live in the truth. Hindi lang natin alam po yung totoo o yung tama, pero dapat pala higit sa lahat ay ating po nagiging buhay yung totoo at saka yung tama. If the Son set you free, you will free indeed. Yan po ang sabi ng John 8:36. Na kapag kayo pinalaya ng anak, tunay na kayo pinalaya. And it reminds us that in Christ, there is freedom. In Christ, there is freedom. So wala po tayong ibang pwede maging source para tayong lahat po ay maging malaya in everything po. It's only Him. Tunay po ay yan po ay sa Panginoon natin. Kaya ho, ang Panginoon, alam naman natin lahat, He came on earth para, sabi ron, ay hanapin at iligtas. No? Tayong lahat na nawawala at mga nakabihan pa, mga nakatali pa. No? Yan ho ang sabi niya. For the Son of Man came to seek and save that which was lost. Hindi lang ho para ligtas, para palayain pa. Sa lahat ng mga pagkaalipin, sa lahat ng mga pagkabihan. Marami ho tayo, alam natin marami ho, hindi lang natin napapansin. Maraming alipin po ng iba't ibang uri ng gawa ng mundo. At we all consider this as parang okay lang. Pero in the sight of God, of course, no. Kaya yan po ang salita ng Diyos sa atin. As we remember, no, this celebration, ay isang bagay po na gusto natin na alalahanin po sa buhay nito habang may pagkakataon na ating po ibigay at ipagkatiwala sa Panginoon lahat ng bagay. Kasi ang Diyos po, meron siyang panahon, meron siyang tamang panahon sa lahat ng bagay. At dahil dyan, ay makapamumuhay po tayo ng payapa. Yan po ang sinasabi sa atin ng salita. Whoever we are sa buhay na ito. Tandaan natin, we have God and we have to honor Him in our life. 24/7. Wala hong exempted na sandali na lagi natin na alalahanin that we have one God from the distance that will always watching for us. Kaya ho, sa buhay na ito, tandaan po natin, sabi ng kanyang mga salita, ulitin ko po, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu, ay meron din kalayaan. Pagpalain po ng Diyos sa ating mga buhay, isang bagay po na ako tiyak po ito, kasi ito po ang sabi ng kanyang mga salita. Ito po ang sabi ng kanyang salita. Ang salita niya ay totoo. Ang salita niya totoo. Kaya sa araw po na ito, mag-usap po tayo, ating po ipagkatiwala sa Panginoon lahat ng bagay sa siya ang pinakamabuting direktor ng ating buhay. Amen? So, let us all pray. Ay po sandalin. Yung po ay di manahimik at tamahan niyo po ko sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat merong salita
na sa aming mga puso ay dumarating sa mga panahong kagaya nito. Hindi po kami, Panginoon, kundi Ikaw ang siyang tunay na bayagda ng kalayaan sa buhay ng bawat sa pusa amin. Kilala mo kami lahat, O Diyos, wala pong lihim at walang limit sa iyo. Kung kaya amin po inilalagak sa iyo ang aming buhay, amin po ipinagkakatiwala sa iyo, everything, Lord, sa amin, buong pagkatao namin, ay amin po ipinagkakatiwala sa iyo. At patuloy namin, O Diyos, na sinasalita na ang salita mo ay maging totoo na dahilan ng paglaya, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, sa panahon na ito. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Ikaw po ang mag-ingat sa aming lahat, sa po ng aming mga mahal sa buhay. At hayaan mo po, Panginoon, ng dahilan kung bakit kami narito, Panginoon, ay upang paglingkuran ka at bigyan ka ng kaluwalhatian, Panginoon, sa abot po ng aming mga makakaya. Pagpalain mo po ang lalawigan ito, ang probinsya ng Laguna, Panginoon, at lahat ng namumuno mula po sa aming mahal na Governor Ramil Hernandez at sa lahat ng kanyang mga nasasakupan, sa lahat ng mga kawani, sa lahat ng tanggapan, Ikaw ang Diyos na mataas. At hayaan mo, Panginoon, pangalan mo ang siyang maparangalan, Panginoon, sa lalawigan na ito. At hayaan mo po, Ama, na lalo ka naming maranasan sa iyo pong kahang-ahang kaparaanan, O Diyos. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Gayon din po ang tanggapan na mangunguna sa umagang ito. Hayaan mo po, Ama, na Ikaw ang siyang kumilos, Panginoon, at magpala sa buhay ng bawat isa kanila. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang isang linggo na paglilingkod sa iyo at sa aming mga kababayan. Purihin ka at pagpalain ang iyong banal at makapangyarihang pangalan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning po. Maraming salamat po, Pastor Joseph Haralde. Hello! Hi! Ay, parang mahina. Ulit nga. Hello! Ay, parang mahina. Kumain na po ba kayo? Hindi pa. Hindi ba? Lilimas din po yan. So, napakapalad po ng Provincial Population Office Clinical Services na kami po ang magbabahagi at magpapahayag ulit ng aming mga nagawa sa isang buong, hindi pa isang taon kasi kare-report lang po namin noong October. So, napakapalad namin at gusto namin maibibigay uli namin ano po ba ang mga serbisyo na ibinibigay ng Provincial Population Office Clinical. Una po, gusto po natin batiin ang ating mahal na Governor Gov. Ramil Hernandez, ang ating pong Vice Gobernador, Atty. Karen Agapay, siyempre po sa ating napakasipag, mabait at napakadaling kausap, attorney, ang ating administrator, Attorney Dulce H. Urbanal, sa ating pong HRMO, Ma'am Leia Javier, sa ating pong former Bukal, na ngayon po ay nanasasanggunian na Bukal ABU, magandang umaga po, sa mga hepe, department head, unit head, at higit sa lahat, siyam na ospital na mga doctors po natin, mga department head, mga kapwa ko empleyado, at sa aking mga kasama na nagagandahan at gwapuhan, na pinaghandaan po talaga namin itong araw na ito, na tuwing Monday po ay talagang abala ang mga empleyado para sa isusuot na sintingan at kasiyan na damit. So ngayon po, hayaan niyo po na basahin ko sa inyo ang unang daloy ng aming programa sa Pambansang Awit ng Pilipinas na pangungunahan po ni Merwin Almonte, registered midwife ng Los Baños at Santa Cruz, panunumpa ng Watawat ng Pilipinas, Maria Lourdes Garcia, registered midwife ng Mahayhay at ng Lumban, panunumpa ng Kawani ng Gobyerno, si Jenny L. Maloles, registered midwife ng Victoria at ng
Bae. Panata sa Bagong Pilipinas ni Vencila C. Dando, registered midwife from Santa Cruz and Pangil. At ang aawit ko ng Bagong Pilipinas ay ang inyong lingkod, sana. At saka si Sir Joseph Angelo Bacsapra. At ang ikalawang bahagi po ay ang pag-uulat ng aming mabait at masipag, si Dr. Jen E. Dagsan, Medical Officer 3, OIC. Sabihin po natin ang pinapabansang ating mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Panunumpa ng kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno, tungkulin ko ang maglikod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok na maaga at magtatrabaho ng lampas sa takdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat na nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Pantay at makatarungan ang pagkikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin ko madagdagan ang aking talino at kakayahan upang ang antas sa paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako'y isang kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahon ito. Ako at ang aking mga kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap niyong lahat, ako'y taus-pusong nanunumpa. Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ng Bagong Pilipinas. Buhay sa aking lubot ang lahat ng dakila, matibig at may nanay. Palagi dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ng galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan, magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan. Dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit,
hindi makasarili, kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Sabay-sabay po natin awitin ang bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago dahil sa ito ang kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong sa pag-unlarin ang pangarap nating bayan. Panahon na Maraming salamat. Alam ko na nang laging inaantay din. So ngayon po, hayaan niyo po, ilahad po namin ang aming pong natrabaho. At ito po ay ipapaalam sa atin ng aming mabait at masipag na si Dr. Jen E. Dagsan. Okay, so ikakaalam-galan Governor Tony Hernandez, Vice Governor Atty. Karen Agapay, sa ating masipag na Provincial Administrator, si Atty. Dulce Isebanal, sa ating mga bukal, yung pamumuno ni Bukal Napino, sa mga kapwa, kawaling gobyerno, mga department heads, sa department heads, unit heads, sa pumapagpatang umaga sa atin. So, kami po'y nag-aalala ang aming tanggapan ang yata sa mahula sa ating liguhang Mission and vision. Our services: PSI insertion and removal, hormonal pills, injectable contraceptive, IUD insertion and removal, condom. Total clients for the year 2024 to 2025. Our early cancer detection clients for the year 2024 to 2025. PPO clinical personnel in action.
Family Welfare Clinic Santa Cruz. Pagsanay yung pangin Luisiana Siniluan Mahayhay Nagkarlan Kalawang Victoria Bae Kabuyaw Los Baños Calamba San Pedro Laboratory. Administrative staff. Medical consultation. Pap smear. Visual inspection using acetic acid. Breast examination. Implant insertion and removal. Pills condom and DMPA injection. IUD insertion and removal. Circumcision. Health teaching. Clinic visit. Women's Month celebration. Medical and dental mission. Thank you from PPO Clinical Services. So, bago pa namin tuloy tapusin ang aming report, so, ang aming tanggapang ay meron pong munting ibibigay sa ating mga kawani. So, meron pong tinatanong para sa ating mga kawani. So, sana meron pong mag-volunteer. So, kung tatanungin din, tatanungin po ang mag-volunteer po sa ating harapan. So, ang unang ko po tatanungan para sa mga kalalakihan po. So, sino po sa mga kalalaki natin, para sa mga ito, sa mga may asawa po, ha? So, sino po sa mga kalalaki gumagamit po ng condom? So, apat po na volunteer sa harapan po. Mga lalaki po gumagamit ng condom. Apat na volunteer po. Meron po ang ibigay ng regalo. Okay na po, sige po. Ano po? Ayaw po naman po sa akin. Apat po na kalalaki. Apat po, sir. Papamilamin po namin ay brownies. Okay, eto na po. So, apat na lalaki po. Sino po sa lalaki po? Pag po ng ating family tayo sa mga pamilya, kung po ay ating as possible friend po. Sino po? Okay nga po, yung nakagamit na. Sino po yung nakagamit na ng kondom? Sino to? Tito Cody? Sa'yo
life. Pero may demo. Kaya po kami nilagyan ng chocolates kasi po, di ba ang kapalagi ay isa siyang Isa pa ba? Isa pa? Ang malaki, isa pa? Especially sa ating reproductive health. kunyari ka pa ito, Si Doc Uy, gumamit din talaga. Ngayon, withdrawal ngayon. Okay, apat na. So, at ang sabi bago din sa ating So, sunod po ay Gusto pala yung brownies. gumagamit po ng pills. So, dalawang kapabaihan po, volunteer. Gumagamit po ng pills. So, dalawang kapabaihan po. At Min, gumamit ka ng pills. Isa pa po, Sino na po ang gumamit ng pills? Doktora Lapitan. Doktor, doktor. Talaga ang mga doktor natin ay pocket implanting talaga. next po, sino po dito ang naka-implant? Naka-implant, yung nasa braso. Dalawang babae po. Ito, pinagyan namin ito talaga. Ayan! Ayan. Isa pa po. So, sino dito nakapagpatulog ng depo? Depo, sino po naka-experience ng depo? Dalawang kapabaihan dito. Dalawa po. Dalawa. Ayan. Sino po ang naka-IUD at gumamit ng IUD? Share na lang kayo. Share natin. Okay. po ba tayo sa report ng BPO Clinical? Sana daw po mas marami pang freebies. Ano daw po play mo? Okay, maraming salamat. Palakpakan po natin. BPO Clinical, of course, with the Dr. Jensen. Good morning! Isa pa nga po, dapat lagi tayong energetic for the start of the week. Good morning! Tingin po sa kanan, ang ganda mo ha? Tingin sa kaliwa, mag-Filipiniana na next time. Yan. Sige, ituro mo yan, Dr. Roda. Ituro mo. Okay? Ang gaganda talaga. It is so refreshing to see everyone. So I'm really encouraging. Actually, this is mandated. Hindi naman tayo kailangan sobrang magarbo. Basta at least po tayo ay sumusunod kung ano po ang patakaran pagdating po sa pagsusuot ng Filipiniana as issued and mandated by the Civil Service Commission. Okay lang po ba? Pwede ba yun? Okay. Magaganda rin sana, no? Kung ating mga OJT ay makakasunod din. Maganda. It's very refreshing to see you na nakaganyan po. And it really, ano bang tawag doon, Sir Peter? Parang, it emphasizes, no? Yung ating pong pagmamahal sa ating kultura at sa ating bayan at lalawigan na pinagsisilbihan. Okay? Alright. So in behalf of our Governor David Hernandez, we would like to recognize our department heads who are here today, of course, headed by our Provincial Administrator, Attorney Dulce Rebanan. We have Ma'am Karina Macalos, Attorney Desimar Escalante, Sir Mario Tobias, Ma'am Fatima Eleanor Villaseñor, Sir Frederick Caraan, Engineer Edgar Averion, Honorable Alejandro Yu, Ma'am John Felipe Bacanto, Ma'am Feli Cruz, Ma'am Mitzi Elbo, Ma'am Jocelyn Litan, Ma'am Justina Garcia, of course, Dr. Jel Dansan, Ma'am Nelly Espino, Sir Marlon Tobias, Ma'am Lucia Almeda, Sir Alvin Sejo, Dr. Roda Valenzuela, Ma'am Maria Beatriz Inson, Dr. Jose Odilio de Lucilio, Dr. Judy Rodilla, Dr. Bethel Palakino, Dr. Herman Permelosa, Dr. Hannah Maulawin, Dr. Marie Gina Furat, Dr. Peter Uy, Dr. Nathaniel Ranios,
Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong kilalanin to give the message on behalf of our Governor Ramil Hernandez. Pero bago po yan, Type 2 ambulance, as you can see dun po sa harapan. And may bago po tayong boom truck and tow truck na magagamit natin sa pag-rescue. Yung ating pong Type 2 ambulance ay napakahalaga dahil sa dami po o libo-libo naming narespondehan, lagi po namin pinoproblema ang pagresponde sa mga ICU patient. Dahil yung ordinary ambulance po natin na nandito ngayon ay hindi po makapag-cater ng mga ICU patient. Ngayon po, dahil sa kagustuhan po ni Gov. Ramil na makater pati yung ating mga ICU patient, ay nag-purchase po tayo ng dalawa na itatalaga po dito sa Kapitolyo para po sa 3rd and 4th at yung isa po ay para sa Kalamba para po sa 1st and 2nd para makater natin sila. So, fully equipped po yan. Hindi na po mangangamba ang ating mga ICU patient dito sa Laguna na kapag sila ay humingi ng tulong at i-transport ng libre, nandyan po ang dalawang equipment na yan. Palakpakan po natin si Governor Ramil. Yun lang po, maraming salamat po at magandang umaga. thank you so much again. Palakpakan po natin. That is another additional service na makakatulong po sa ating mga kababayan dito sa Laguna, diba? That's very important. Alright, so ulit-ulit. Si Dr. Jed Dagsan and the rest of the team. Maraming salamat sa inyo. Thank you, Aleli, sa walang sawang pagpo-provide ng ating quality healthcare services, especially for women. Maraming salamat. At maraming salamat din sa pagpo-promote ng reproductive health and in empowering our communities dito sa province of Laguna. Sa inyong lahat, naging katuwang kayo ni Governor Ramil, of course, sa serbisyong Tama Caravan. At hindi natin makakalimutan ang inyong serbisyo at contribution. Kaya maraming salamat, Dr. Jed Dagsan, Aleli, at sa lahat po ng ating mga midwife, mga nurses, at sa lahat po ng ating empleyado sa PPO Clinical. Alam niyo si Aleli, yan ay isang tunay na kaibigan. Pagkakaibigang mala Rexona. Bakit Rexona? She won't let you down. Okay? So yan si Aleli. Kaya maraming salamat. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay kung wala pa nagsabi sa'yong cute ka. Pero Eugene, itinuturing mo bang kayamanan niyang mukha mo, Eugene? Oo, di ba? Tinuturing mo kayamanan niyang mukha mo, no? O, ibaw na natin sa lupa. Ibaw na natin sa lupa, Eugene. Okay? Well, anyway, pinapatawa ko lang kayo, no? Well, anyway, 2 linggo o 3 linggo na lang tayo magkakasama. Pero, alam niyo ba, pag alis ko dito, handa akong takbuhin ang buong mundo. Pero, sana, ang finish line, sa puso niyo pa rin. Diba? Sana pag alis ko, bigyan niyo pa rin ako ng papel. Papel sa buhay niyo. No? Pwede ba yun? Ate Rosie, grabe ang slit mo. Lika, Ate Rosie. Tignan mo si Ate Rosie, ang tindi. Kabog ang slit. Diba? Okay. Alam niya, sa tinagal-tagal ko dito sa Kapitolyo, lumabo na talaga ang mata ko, no? Bakit? Oo, ang labo na ng mata ko, kaya bigyan niyo naman ako kahit konting pagtingin. Okay. Ang corny natin ngayong umaga, pero ang gaganda ng mga suot nyo, no? Diba? Okay? Pag-alis ko rito, hindi man ako lapis na kayang iguhit ang ngiti sa mga mukha nyo. Pero handa akong maging pambura para burahin ang lahat ng mga lungkot sa mukha nyo. Text nyo lang ako. Ha?